Terra. Dambuhala. Dito na ang libingan mo ngayong araw. Mabiyak ka. Walang silbi ang pagpupumiglas mo, tao. Ang tinatawag ninyong sibilisasyon ay alikabok lang sa kalawakan. Tumuko o mawasak, mamili ka. Hanggat humihinga pa ako, hindi ka makakatapak sa daigdig. Lukang. Ang talento mo ay nangingibabaw sa libo-libong sibilisasyon. Sumanib ka sa tribong Han. Bibigyan ka ng aming Panginoon ng kawalang hanggan, at ibibigay sa iyo ang immortalidad. Wala akong pakialam dyan. Ipinanganak ako sa daigdig, at lumaki sa daigdig. Kahit pa magbuwis ako ng buhay, magiging bayaning kaluluwa pa rin ako na magbabantay sa daigdig. Ang espadang ito ay para sa paglaban sa tadhana, para sa lahat ng nilalang, at para sa bawat tahanan. Dati akong isang basura na hindi man lang makaramdam ng enerhiya. Si Muwaning ang palaging nagpapalakas ng loob ko. Naniwala siya na kaya kong mabot ang pinakamataas na antas. Pero sayang at hindi ko siya naprotektahan. Buhay pa ako. Ngayon ay ika-19 ng Mayo, taong 3700. Ngayong araw bababa ang mga halimaw mula sa langit. Aatake ang mga Adjal ang kidlat sa syudad. At dito mawawala sa akin si Waning. Waning. Sa buhay na ito, hindi ko nahahayaang mamatay ka para sa akin. Aabutin ko ang pinakamataas na antas ng enerhiya para protektahan ka. Waning, teka lang. Lukang, bakit ka nandito? Uwian na, hindi ka pa ba uuwi? Waning, pwede ba akong humingi ng pabor? Nag-insayo kasi ako kanina sa silid pagsasanay. Hindi ko alam kung anong nangyari. Bigla na lang nagwala ang enerhiya sa loob ng katawan ko. Sobrang nakabara ito sa mga ugat ko. Hindi ko na kaya ang sakit. Huwag ka kasing malikot. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang tawagin ko ang guro natin? Hindi na kailangan. Huwag na nating abalahin ang guro. Medyo nahihilo lang talaga ako. Pwede mo ba akong samahan muna rito kahit sandali? Sige. Kung ganun. Damapa ka muna sa sapin. Noong nakaraang buhay ko, nang makuha ko ang 9 na yugto ng banal na kasulatan, lumipas na ang 30 taon noon. Kahit na napakabilis ng pag-usad ko, hindi ko pa rin ito lubusang napag-aralan. Pero sa buhay na ito, simula sa oras na ito ay magsasanay na ako, at sisiguraduhin kong magtatagumpay ako. Tumaas ang antas niya. Paanong nangyari ito? Ay, ikaw. Talagang tumaas ang antas mo. Ang enerhiyang naramdaman ko kanina. Iyon ang aura ng unang antas. Pero, dati-rati ay napakahina ng pakiramdam mo sa enerhiya. Halos wala nang nararamdaman sa'yo. Tapos na ang nakaraan. Iba na ang ngayon. Waning. Salamat sa iyo. Bilang pasasalamat, ihahatid na kita pa uwi. Ang unang daluyan ng enerhiya, ang daluyan ng pinagmulan, ay nabuksan na. Simula sa araw na ito, araw-gabi ko ng masisipsip ang enerhiya ng kalikasan. Ang kapangyarihan ko ay siguradong bibilis ang paglago sa araw-araw. Anong nangyari? Isang halimaw. Ang pulang kidlat ng kalangitan. Ang malalaking pakpak nitong gawa sa kidlat ay kayang takpan ng buong langit. Nag-anyong bilyon-bilyong kabayong gawa sa kidlat. Sa isang iglap, nabasag ang kalangitan na parang isang salamin. Isa itong halimaw na Desolado. Kung hindi kita tinulungang masahihin kanina, malamang ay naglalakad na ako sa kalyeng iyon ngayon. Isang pagaspas lang ng pakpak nito, sunog na kagad ang buong kanto. Nakakatakot.
Kahit ang mga balahibo nito ay sobrang delikado. Tingnan ninyo, may isang bata roon sa mga guho. AAAAAAH. Babala. Nakadetekta ng halimaw na desolado. May natitirang malakas na laso ng kidlat mula sa halimaw. Sobrang taas ng naipong enerhiya. Magsagawa agad ng unang antas ng paglikas. Isa iyong halimaw na desolado. Ang teritoryo ng kidlat ng halimaw na iyon. Sino mang nasa ilalim ng pangatlong antas ay mamamatay agad sa kuryente. Pucha, huwag kang pumunta dyan. Lu Chao, huwag kang tumuloy. Teritoryo yan ng mga halimaw. Sabi sa broadcast, siguradong mamatay ang sino mang papasok na mababa sa ikatlong antas ng Source Disciple. Kakapasok mo pa lang sa unang antas. Mabubuwis mo lang ang buhay mo roon, Waning. Kung hindi ko man lang mailigtas ang batang ito na nasa harap ko, kung pagtalikod at pagtakbo lang ang gagawin ko sa tuwing may panganib, paano ko pa maaabot ang pinakatuktok? At paano pa kita mapoprotektahan? Masyado siyang padalos-dalos. Laso niya ng kidlat na iniwan ng Skyrending Lightning Eagle. Madikit ka lang dyan, siguradong madudurog ang mga buto mo. Hindi ba't pagpapakamatay lang yan? Kung ikukumpara ito sa outside battlefield, wala pa to sa kalingkingan. Ang laso ng kidlat ng Skyrending Lightning Eagle. Para sa iba, dudurugin ito ng pino ang kanilang mga katawan. Pero para sa aking stainless Source Chi, isa lang itong pataba na lalo pang magpapalakas sa akin. Walang kwentang trick. Stainless Source Chi, basagin. Ang aura ng isang ordinaryong unang antas na Source Disciple ay pang-protekta lang ng katawan. Pero ang sa akin ay sapat na para pasabugin ang clone ng Desolate Soul Monster na yan. Ito ang kapangyarihan ng Chi Meridian Peak. Ang laso ng Skyrending Lightning Eagle na to ay magagamit ko sa aking cultivation. Magandang bagay talaga to. Tara na, kailangan ko na siyang iligtas. Captain, masyadong makapal ang laso ng kidlat na to. Kahit isa na akong ikatlong antas na Source Master. Tatagal lang ng 3 minuto ang protective source power ko bago ito tuluyang maubos. Isa na talagang death zone ang loob niyan. Tingnan mo yung balahibong yun. Ang kumakalat na aura pa lang nito ay sapat na para sunugin ang lupa. Kapag pumasok ang isang ordinaryong tao, siguradong magiging abo siya sa isang iglap dahil sa kuryente. Hindi man lang siya makakasigaw. Masyadong padalos-dalos ang estudyanteng to. Mukhang malabo nang makaligtas pa siya. Siya. Nakalabas talaga siya. At nasaan ang inilalabas niyang source power? Bakit wala man lang akong maramdamang kahit kaunting protective source chi mula sa kanya? Himala at nakalabas nga siya. Nakuha pa niyang dalhin sa labas ang nakamamatay na balahibong yan. Paano naging posible to? Lu Chao, sa wakas at nakabalik ka na. Akala ko ba? Ay ho. Ako si Zhang Zi, mula sa Special Team ng City Security Bureau. Napakagaling ng ginawa mo ngayong araw. Kaya lang, masyado kang nagtagal sa loob. Siguradong naapektuhan ka ng lason doon. Sumama ka sa amin sa klinik para makapagpasuri. Salamat po, pero huwag na. Nag-excuse na po ako sa ika-9 na klase para magpahinga. Pasensya na po. Siguradong mahahalata ng Security Bureau kapag nakita nila ang kakaibang daloy ng enerhiya ko. Ayoko ngang makaladkad para lang magpasuri. Kung gayon, sumama ka na lang sa amin sa Security Bureau para magparehistro. Bibigyan ka namin ng medalya at cash prize. Hindi na rin po kailangan. Maliit na bagay lang po iyon. Lukang. Xiaobo, salamat sa Diyos at ligtas ka. Yung kuya po kanina ang nagligtas sa akin. Sino ang nagligtas sa'yo? Senior, isa po siyang estudyante na ang pangalan ay Lukang. Pupunta ako sa Yuanyang University sa susunod, para personal siyang pasalamatan. Tara na. Tinadya ko pang lumiko para mabili yan, tikman mo. Lukang, masyado ka namang gumastos para rito. Saka hindi mo naman kailangang maging ganito kabait sa akin. Kung hindi kita aalagaan ng maayos, paano ko masusuklian ang nagligtas ng buhay ko? Huwag mong kalimutan, hintayin mo ako sa training room mamayang uwian. Maganda ang naging epekto ng masahe kahapon. Kailangan nating dagdagan ng oras ngayon. Kuya Chi, heto na yung paborito mong toasted siopaw. Ang tagal kong pumila para rito. Ang bait mo naman.
Sige, pakilapag na lang dyan. Lukang, ang bilis naman yatang magbago ng ugali mo. Dati, nakabuntot ka lang sa akin. At ni hindi mo man lang makuhang tumingin ng diretso sa iba. Ngayon, marunong ka na mag-alaga ng tao. Bakit? Dahil ba sa practical test ng source power mamayang hapon? Umaasa ka ba sa special treatment na ibibigay sa'yo ni Mu Wanning? Special treatment? Ang ibig mo bang sabihin tulad kay Hichi? Yung pipila ka pa para bumili ng almusal, ganong klaseng special treatment ba? Nabulag talaga ako sa nakaraang buhay ko. Para lang magpakatanga sa isang walang kwentang tulad mo na sanay lang makinabang sa iba. At ituring ka pamanding parang isang kayamanan. Ang tiwalang ibinigay sa akin ni Mu Wanning ay kapalit ng sarili niyang buhay. Sa buhay na ito, wala kang binatbat, hindi ka man lang karapat dapat na maglinis ng sapatos ni Kuya Sushing. Kinalimutan ko na ang nakaraan. Masyado akong abala sa pag-insayo ngayon. Wala akong panahong makipaglaro sa'yo, Lukang. Huwag kang makapal ang mukha. Kinakausap ka lang ni Kuya Chin dahil binibigyan ka niya ng importansya. Dati, isa ka lang asong sunod Sonyeren na nagmamakaawa para sa atensyon. Tapos ngayon nagmamagaling ka. Asong sunod Sonyeren baka mo, Hichi. Araw-araw kang nagpapakaalipin, hindi ka man lang makasagot ng pabalang. Ano ka, isang mamahaling asong tagapagbantay, na tahol ng tahol para protektahan ng amo niya. Sumusobra na yata ang pagiging aso mo, hindi ba? Tama na, itigil nyo na yan. Sisimulan na natin ang praktikal na pagsusulit para sa Origin Force. Pumunta kayo sa training ground at magsitahimik. Ang level ng Origin Force ay numero lamang. Ang tunay na labanan ng susi para makaligtas. Ngayon, susubukin natin ang kakayahan nyo sa tunay na laban. Pipigilan ko ang sarili kong kapangyarihan para pumantay sa inyo. Ang tatlong makakakuha ng pinakamataas na marka. Ang tanging makakapasok sa Elite Origin Force Class. Elite Origin Force Class. Kapag nakapasok ka dyan, pagka-graduate mo, pasok ka agad bilang reserba sa Security Bureau. Sigurado na ang kinabukasan mo, higit pa sa siguradong trabaho. Nabalitaan ko, kapag nakapasok ka sa klase na yun, 10 beses na mas marami ang makukuha mong resources para sa pag-insayo kumpara sa iba. Basta makapasok ako sa top 3, tuluyan na akong ongat sa buhay. 3 beses na akong nag-number 1. Siguradong sisiw na lang to. Galingan mo, Kuya Chin. Yung Lukang na yun. Baka isang atake lang ni Teacher Dai, tamba na agad yan. Siguradong mapapahiya lang siya mamaya. Teacher, heto na ako. Tikman mo to. Masyadong maraming butas ang galaw mo. O Feifei, 18 puntos para sa laban na ito. Hindi ka nag-iisip. Puro ka lang lakas, susunod. Guro, panoorin nyo itong sunod-sunod kong atake. Ha? Hichi, ang marka mo sa laban ay 74. Magaling ka na sa paggamit ng sandata, pero napakabagal ng reaksyon mo. Puro ka lang salag, hindi ka marunong dumiskarte. Wow, itinatago pala ni Ching ang galing niya, siya lang ang nag-iisang nasa unang antas ng Origin Disciple. So Ching, ang marka mo sa laban ay 79. Magaling. Eksakto ang bawat atake ng iyong sandata. Marunong kang gamitin ang kalakasan mo at itago ang iyong kahinaan. Kahit na medyo kulang ka sa lakas, kahanga-hanga naman ang iyong liksi at diskarte. Pasado ka na. Susunod, nakita nyo ba yun? Ganyan ang tunay na lakas. Hala, manood kayong lahat. Yung pinakakulelat sa klase natin, aakyat na para magpakamatay. Kanina, 79 ang nakuha ni Ching. Sigurado ako, baka 70 puntos nga hindi umabot yung lalaking yan. Sa nakaraang buhay ko, umabot na sa pinakamataas na antas ang galing ko sa espada. Wala na akong katapat. Ngayong nabuhay ako ulit, iibahin ko naman ang diskarte ko. Tingnan natin kung makakagawa ulit ako ng himala gamit ang talam na ito. Oh, nagpalit ka pala ng sandata. Dati, hindi ko naman napansin na may ganyan kang trip. Huwag mong sabihing nagpapapogi ka lang sa harap ko. Kaya sinadya mong pumili ng sandatang mukhang mabangis. Para mapansin kita, ganun ba? Lukang, masyado namang halata yung murang diskarte mo. Ha? Imposible yan. Imposible, hinding-hindi mangyayari yan. Paano ngang isang kulelat na tulad niya ay magiging isang nasa tuktok ng unang antas ng Origin Disciple? Maliban na lang kung isa siyang reinkarnasyon ng Origin Saint. O baka naman gumamit siya ng ipinagbabawal na gamot, tama. Siguradong nandaya siya, reinkarnasyon ng Origin Saint, HMP. Ang ganyang klaseng maalamat na katawan. Paanong mapupunta sa kanya? Sigurado akong ginawa niya to para lang bumilib ako sa kanya. Gumamit siya ng maruming pandaraya. Lukang. Nakakaawa ka, ang baba na ng tingin ko sa'yo. Tahimik, kung totoo mang magaling siya, malalaman natin ngayon din. Lukang, ibigay mo ang buong lakas mo.
Kung totoo ngang nasa tuktok ka na ng unang antas ng Origin Disciple, baka sakaling seryosohin ko na ang labang ito. Guro, mas mabuting ibuhos nyo na ang buong lakas nyo sa pagsalag. Dahil ang atake kong ito, baka hindi nyo kayang saluhin. Ito ay isang dilaw na antas ng aura. Ang marka ni Lukang sa aktwal na labanan ay 136 na puntos. Ikalawang antas ng lakas sa pakikipaglaban. Nagkamali ako ng tingin. Maling-mali talaga ako. Lagi kong akala na si Su Qing ang pinakamagaling na kandidato. Hindi ko inaasahan na ang tunay na hari ay nasa huli, 136 na puntos. Paanong mangyayari ito? Lukang, ikaw pala talaga ang pinaka-promising na estudyante para makapasok sa Security Bureau. Ikalawang antas ng Camp Island. Paanong magkakaroon ng ikalawang antas ng Camp Island? Guro, huwag po kayong malungkot. Sa totoo lang po, wala pong kwenta ang marka ko kanina. Uminom po ako ng gamot na pampalakas. Kalokohan, sa ganitong sitwasyon, nakukuha mo pang magbiro. Nakatingin sa iyo ang buong batch, sinisira mo ang sariling kinabukasan mo. Guro, hindi po ako nagbibiro. Sa totoo lang po, hindi ko kailangan ng posisyong iyan. Hindi ko kailangan. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nagpapakahirap para lang makuha ang garantisadong pwestong ito? Alam ko po. Kaya kapag pinawalang bisa ang marka ko, makakapasok na si Mo Wanning sa klaseng ito, tama. Dahil buo na ang desisyon mo. Iginagalang ko ang iyong napili. Hihiling din ako sa eskwelahan na magdagdag ng isa pang pwesto. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ang marka ng estudyanteng si Lukang ay pinawawalang bisa. Ang pinalnalistahan ng mga nakapasok ay sina Su Qing, Hichi, at Mo Wanning. HMPH. Sabi ko na nga ba? Ang 136 na puntos na iyon ay dahil lang sa pampalakas. Maghintay ka lang. Siguradong tuturuan ko ng leksyon ang nagmamarunong. At kulelat na iyon. Lukang, bakit mo ginawa yun? Kinabukasan mo ang nakasalalay dun. Saka masama sa katawan ang uminom ng pampalakas. Ayos lang ako. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ayos na ayos ang katawan ko. Mag-focus ka na lang sa pag-insayo mo. Tuparin mo ang mga binitawan mong salita noon. Samahan mo akong marating ang tuktok. Kung nakukonsensya ka, mula ngayon, araw-araw pagkatapos ng klase, kailangan mo akong masihiin gamit ang itinuro kong energy healing technique. Tandaan mo, sikreto lang natin to. Apurahang anunsyo. Ang ikapitong antas na sovereign. Dadalo ang kagalang-galang na si Lord Ji Luozu para mag-inspection sa ating paaralan. Inaatasan ng bawat klase na pumili agad ng 3 kinatawan ng mga estudyante upang tumanggap ng direktang pagsasanay mula kay Lord Sovereign. Inuulit ko, darating na ang ikapitong antas na sovereign, ang kagalang-galang na si Ji Luozu. Si Lord Ji Luozu yun. Siya yung nakapaslang sa halimaw ng mga kaluluwa gamit ang isang kumpas lang ng espada. Ang maalamat na sovereign na kayang wasakin ng kulog sa kalangitan. Diyos ko! Sabi nila, isa raw siyang maalamat na estudyante ng paaralang ito noon. Kung makikita ko lang sana siya ng personal, kahit masulyapan niya lang ako, wala na akong hihilingin pa sa buhay na to. Kuya Ching, ang mga estudyante lang mula sa origin class, ang may karapatang mabigyan ng pagsasanay na yun. Mukhang sigurado na ang pwesto nating dalawa. Napakalaking oportunidad nito para sa atin. Syempre naman, may mga tao dyan na kahit anong pilit, hinding-hindi magkakaroon ng karapatan. Lalo na yung mga basurang kailangan pang gumamit ng pills makapasa lang sa exam. Paano sila magkakaroon ng lakas ng loob na humarap sa isang sovereign? Isang kumpas ng espada. Para wasakin ang Thunder Abyss. Pero sa bagay, ayos lang din. Kahit manood lang ako mula dito sa ibaba, sigurado akong marami pa rin akong matututunan. Hindi ako magpapahuli sa mga nagmamarunong na henyo sa itaas na yon. Principally, pag-isipan niyo po sanang mabuti. Totoo po ang ipinakitang galing sa pakikipaglaban ni Lukang. Kahit bigyan nyo lang po siya ng pambihirang pagkakataon na makapanood, ayos na po yun. Hay naku, gaming. Ang patakaran ay patakaran. Isang ikapitong antas na sovereign ang bibisita sa atin ngayon. Hindi tayo pwedeng magkamali kahit kaunti. Kung hahayaan nating umakyat ang isang walang kwentang estudyante para makita ang sovereign. Paano kung gumawa lang siya ng kahihiyan? Paano ko yun ipaliliwanag sa mga nasa itaas? Nako, Teacher Dai, huwag nyo na pong pahirapan pa ang principal. Si Gu Beichen ng ikalawang klase.
Pero nagising niya ang fire merophysic na minsan lang sa 100 taon mangyari. Isa siyang tunay na henyo ng Origin Force. Ang mga kulelat na tulad niya, dapat ay umuwi na lang at magtanim sa bukid. At gusto pa talagang makita ang Origin Emperor. Managinip ka ng gising. Nagawa na ang pinal na listahan. Hindi na ito pwedeng pagtalunan. Kung makikita ni Senior Jean, na may isang basura na nakasama rito, paano kung madismaya ang matanda? Limitado lang ang mga slot. Dapat itong ibigay sa pinakamagagaling na estudyante. Opo, Principal. Magandang araw, mga estudyante. Ako si Ji Luo. Mula sa Luoxi Academy. Nasa rurok ng ikapitong stage. Kalahating hakbang na lang pa ikawalong stage. Kaya pala, malapit na siyang tumuntong sa ikawalong stage. Nakakabilib talaga. Tulad ng inaasahan sa isang henyo. Senior. Ito ang mga pinakamagagaling na estudyanteng napili namin ngayong taon. Ito na ba lahat? Opo. Tingnan nyo, ito si Gubaiken mula sa Class 2. Nagising niya ang bihirang fire merophysic. Ayos sumanib ang fire mero sa katawan. Matibay ang pundasyon. Ipagpatuloy mo ang pag-insayo. Siguradong magiging mahusay kang haligi balang araw. Salamat po sa payo, Senior. HMPH, ang basurang si Lukang. Alamang naglalaway na iyon sa inggit ngayon. Wala man lang siyang karapatang umakyat sa entablado. Nakalaan na siyang maging basura habang buhay. Masyadong bilib sa sarili. Akala niya siguro siya pa rin yung henyo na nakakuha ng 136 na puntos. Sa harap ng Origin Emperor, isa lang siyang malaking biro, Principal Lin. Iyong mga magagaling na estudyanteng sinasabi mo, parang may kulang na isang tao. Senior, ang tinutukoy niyo po ba ay, ang sinasabi ko ay, ang first year student mula sa Class 3, si Lukang. Ha? Ako ba? Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Yung kulelat na si Lukang. Paano nakilala ng Yuan Wang ng Zijing na si Ji Luozo si Lukang? Tagapagligtas, tanggapin mo ang paggalang ni Luozo. Ha? Senior, bakit po? Ano po ang ginagawa ninyo? Bakit? Isa lang siyang walang kwentang nandaya dahil sa pag-inom ng gamot. Bakit siya pa? Isang dakilang Yuan Huang ay yumuyuko kay Lukang. Senior, huwag po, hindi po nararapat. Isa lang po siyang ordinaryong estudyante. Hindi po siya karapat-dapat sa ganyang kataas na paggalang mula sa inyo. Principal Lin, mayroon po kayong hindi nalalaman. Noong salakayin ng ulap ng kidlat ang syudad nitong mga nakaraang araw, si Lukang mismo ang nagtaya ng kanyang sariling buhay at sumugod sa gumuhong lugar na puno ng nakakalasong kidlat para iligtas ang pamangkin ko, na si Xiao Feng. Ang utang na loob na ito, hindi ko makakalimutan habang buhay. Kaya pala hindi ang angka ng Sanjing Yuan ang nagligtas nung araw na iyon, kundi siya. Totoo kaya yung 136 na puntos niya. Ibig sabihin, tama ang makina. Maliit na bagay lang po iyon. Hindi nyo na po kailangang yumuko sa akin. Kuya Chin, huwag kang maniwala sa kanila. Yung kulelat na yan, nagkaroon lang ng kapangyarihan dahil sa ininom niyang gamot. Paano aabot sa ganoong kalakas na antas? Paano siyang makakalabas ng buhay mula sa guho ng nakakalasong kidlat? Tama, siguradong inangkin niya lang ang kabayanihan ng iba. Napakawalang hiya talaga ng lalaking to. Tagapagligtas, ito po ang liham ng rekomendasyon na ako mismo ang sumulat. Naipaalam ko na sa Security Bureau ang ginawa mong kabayanihan. Gamit ang sulat na ito, sa hinaharap, pumasok ka man sa espesyal na klase ng Yuanli sa paaralan, o piliing magtrabaho sa Security Bureau. Magiging bukas at madali ang lahat ng pinto para sa iyo. Principal Lin, wala namang magiging problema rito, hindi ba? Opo, ang isang magiting na estudyanteng katulad ni Lukang ay nararapat lamang na mapabilang sa ating Yuanli class. Aasikasuhin ko na kagad ang mga papeles niya. Hindi maantala ang pag-aaral niya. Kung ganoon, maraming salamat po, Senior G. At maraming salamat din po, Principal. Masakit pa ba? Sinadya ko talagang magpaturo sa doktor ng pamilya namin ng ilang araw. Kaya sana mas maayos na ang gawa ko ngayon kaysa noong nakaraan. Gamit ang paraan ng pagpapagaling ng enerhiya, halos bumalik na sa normal ang katawan nyo. 3 araw na lang. Mabubuksan ko na rin ang isa pang daluyan ng enerhiya. Makakaakyat na ako sa ikalawang antas. Mas maganda ito kaysa noong huli. Mukhang hindi ka nagtamad-tamaran. Siyempre naman, tinutupad ko yata ang mga sinasabi ko. Magsisimula na ang klase sa enerhiya sa susunod na linggo. Napapansin ko na marami silang inis sa'yo. Huwag kang mag-iisa, mag-ingat ka lagi. May inis ka mo. Sisiguraduhin kong magsisisi sila na kinalaban nila ako. Siya pala si Lukang.
Yung nakakuha ng paboritismong yun. Ang kulelat na nakapasok dahil sa espesyal na rekomendasyon. HMP, nakapasok lang kasi may malakas na kapit. Pastahan tayo, hindi siya tatagal ng isang klase at mapapalayas din agad. Aba, hindi ba't ito ang ating magaling na bida? Bakit hindi mo yata dala ang sulat ng rekomendasyon mo para makapili ka? Hayaan mo na, Kichi. Huwag mo na siyang pahirapan masyado. Sa bagay, espesyal kasi siyang inirekomenda ng mas maaga eh. Kung wala ka na talagang maupuan, dito ka na lang. Ha 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 ha. Magandang umaga. Umaga. Hindi ko na kaya. Guro, hindi na po talaga ako makahakbang. Huwag kang magsalita. Mauubos ang lakas mo kapag nagsalita ka. Pucha, pang tao ba talaga ang pagsasanay na ito? Madudurog. Madudurog na ang mga buto ko. Hindi tayo pwedeng huminto. Kahit gumapang pa tayo, kailangan nating makarating sa dulo. Ning, ayos ka lang ba? Gagamitin ko ang kapangyarihan ng apoy para tulungan kang pasanin niyang bigat. Sumandal ka sa akin. Umakbay ka lang. Kaya ko pa. Kakayanin ko. Salamat sa alok mong tulong. Pero hindi na kailangan. Abay, syempre, hinihintay pala niya si Lukang. Wala siyang pakialam sa apoy mo. Teka, mali ah. Nasaan na pala yung Lukang na yon? Baka nalaman niya ang tungkol sa pabigat na pagsasanay na ito. Nasadyang kayang durugin ang peking lakas niya. Kaya siguro natakot na at hindi na sumipot. HMP, puro kakalokohan. Ha? Aba. Hindi pa tayo tapos. Ha? Ta. Ina, paano mo nagawa yon? Kahit ang baso, hindi naapektuhan ng gravity. Siguradong nandaya ka, nag-cutting ka para takasan ng training. Kaya ganyan ka kakalmado ngayon. Anong ingay yan? Ako ang nagbigay ng permiso kay Lokang para asikasuhin ang mga papeles niya. Akala nyo ba mas madali kung mahuhuli ng dating? Nakalakad ba kayo ng maayos nung kakarating nyo lang sa field? Nakakapagtaka. Dati, sa ganitong tindi ng training, kailangan kong humilata ng kahit 2 araw pag-uwi. Pero ngayon, parang ayos lang ako. Medyo nangangalay lang ang mga binti ko. Hindi na ako hinihingal ng sobra tulad dati. Siyempre naman. Araw-araw mong sinusunod ang itinuro kong paraan. Kaya tumibay ng husto ang pundasyon mo. Ano ba naman yung 3 beses na gravity, di ba? Mukhang ang saya nyo mag-usap ah. Bakit? Tapos ka na bang magpasikat sa gravity field? At ngayon niloloko mo naman si junior mo. Tumabi ka. Nakaharang ka sa daan. Lukang, tigilan mo nga ang pagpapanggap. Sabi ni Teacher Dai kanina nag-asikaso ka raw ng mga papeles. Pero malay ba namin kung gumamit ka ng maduming paraan? Kaya mo nakayanan ng gravity. Kung talagang magaling ka, tigilan mo na yung mga panlilinlang mo. Hinahamon kita. Ipapakita ko sa lahat. Sino ang tunay na henyong pinagpala ng langit? Hinahamon kita. Ipapakita ko sa lahat kung sino ang tunay na henyong pinagpala ng langit. Pinagpala ng langit. Sa mahina mong espiritu, puro ka daldal. Lalaban ka ba o ano? Sige, nangangati na rin ang mga kamao ko. Pero kung tayong dalawa lang, nakakabagot naman. Magmumukha lang tayong mga batang naglalaro ng bahay-bahayan. Sa makalawa, pagkatapos ng klase, magkita tayo sa training ground, Lukang. Huwag kang magpadalos-dalos. Si Gubei Chen ay isinilang na may pambihirang katawan ng apoy. At balita ko, malapit na siyang makatungtong sa 2 antas, sa gitnang yugto ng Yuan, habang ikaw ay nasa rurok pa lang ng unang antas. Kahit na sunod-sunod ang panalo mo noon, huwag mo na itong isugal. Ano naman kung may sagradong apoy siya? Sa harap ng lakas ko, parang kahoy lang yan na panggatong. Sige, magkita tayo sa makalawa. Siguraduhin mo lang na hindi ka luluhod para magmakaawa. Matapang talaga si Lokang na tanggapin ang hamon ni Gubei Chen. Gusto na yata niyang mamatay. Nasa unang yugto na ng 2 antas si Gubei Chen. Kapag inilabas niya ang kanyang apoy, kahit ang
nasa ikatlong antas ay aatras. Sa tingin ko, napilitan lang siyang lumaban. Nagmamayabang lang yan para hindi mapahiya. Kaya sinusubukan niyang magpasikat sa huling pagkakataon. Nakakaawa. Wala nang makakaligtas sa kanya ngayon, itataya ko ang pambili ko ng pagkain para sa isang buwan. Hindi tatagal si Lukang ng 3 atake. Ha ha ha, 3 atake. Sa tingin ko, isang atake lang ng apoy, talsik na siya. Ngayong araw, ipapamukha ko sa inyong lahat kung ano ang tunay na talento. Lukang, umakyat ka rito, ha? May oras ka pa para sumuko, baka maging abo ka pa maya-maya, ang yabang mo talaga. Tingnan natin kung makakaya mo pang maging kalmado mamaya. Alam mo ba, kahapon lang, opisyal na akong nakatungtong sa ikalawang antas, sa pinakarurok ng gitnang yugto. Ang lakas ng isang nasa rurok ng unang antas, ay isang malaking biro lamang sa harapan ko, gitnang yugto ng ikalawang antas. Kaya pala ang yabang mo, dahil masyadong mainit ang ulo mo. Ay ito. Ito ay unang yugto ng ikatlong antas. Siguradong gumamit siya ng pampalakas, o kaya naman ay gumamit ng masamang salamangka, para pansamantalang itaas ang antas niya. Kung hindi, paanong naging ganito siya kalakas sa murang edad? Sinunog ba ng apoy mo pati ang sarili mong utak? Ang dami mong Saturday. Umpisahan na. Para sa kaligtasan ng lahat, bawal gumamit ng armas ngayon. Hanggang sparring lang ang laban. Kung may lalabag sa patakaran, talo agad. Nagliliyab na buhawi. Ha 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 ha. Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Nag-aapoy na palad ng langit. Pwede na ang bilis mo. Malakas din ang puwersa mo. May ibubuga talaga ang katawan mong may dugong apoy. Kung iba lang sana ang nakalaban mo, baka sakaling nanalo ka pa. Sayang. Talo ka na. Lu Tao ay mali. Master Lu, napakalakas mo talaga. Isa siyang third stage master. Walang panama si Gubaiken sa kanya. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Wala to. Ano ka ba? Tara na. Gutom na ko. Bakit? Bakit nasa kanya na ang lahat kahit wala siyang ginagawa? Bakit kailangan mo pang hawakan ng kamay niya? Lu Tao, papatayin kita. Makinig kayong lahat. Bukas, pupunta tayo sa Energy Tower ng sinaunang sibilisasyon para sa 3 araw na survival trial. Kahit na beginner level lang ang ruins na yun, may mga naiwan pa ring hindi kilalang makinarya, mga gwardya, at energy storms. Kailangang magsama-sama ang lahat sa pagkilos. Mahigpit na ipinagbabawal ang mag-isang pumasok sa loob. Paglipas ng 3 araw, kailangan na nating umalis sa ruins. Sa Energy Tower, may spatial turbulence sa core area nun. Subukan mong pumasok dyan, at siguradong hindi ka na makakalabas ng buhay. Balita ko, sobrang delikado raw sa ruins na yun. May mga turbulence daw doon. Kaka-breakthrough mo pa lang sa 3rd stage. Gusto mo bang sabihan natin si Teacher Dai? Nasa labas na lang tayo maghanap ng materials. Huwag na kaya tayong tumuloy sa pinakaloob. Kung hindi tayo pupunta sa loob, paano natin masusubok ang lakas natin? Huwag kayong mag-alala, nandito ako. Hindi ako mapapatamba ng maliit na gulong yan sa espasyo, para mas mabilis kong maabot ang susunod na antas, at paghanda sa paparating na malaking digmaan. Sasamantalahin ko ang bawat pagkakataong makita ko. Buisit, tuluyan nang nasira ang daloy ng espasyo. Tuluyan nang naisara ang lagusan pabalik. Batay sa sukat ng enerhiya, mayroon na lang tayong 3 araw. Kung hindi tayo makakahanap ng ibang daan palabas, kapag naubos na ang enerhiya rito, tayong lahat ay dudurugin ng magulong espasyong ito. 3 araw. Mamamatay tayo dito. Master, gumawa po kayo ng paraan.
Ang tanging daan para makaligtas ay baka nasa likod ng pintong ito, pero ito ang pinakaloob, at napakalakas ng enerhiya rito. Bukod pa roon, nakamarka sa mapa na isa itong blankong espasyo. Sino ang handang sumama sa akin sa loob para mag-imbestiga? Master, ako po. Master, sasama rin po ako. Mag-ingat kayo. May paparating. Kung ganoon, sa ibang daan tayo. Isang wild class na halimaw. Ang dambuhalang ahas mula sa bangin. Isang halimaw na pumapangalawa lang sa King at Emperor class. Go Baikan, anong ginawa mo? Anong ginawa ko? Nadulas lang naman ako. Ang yabang mo kanina, di ba? Hindi ba't ikaw ang commander ng hukbo? Abay ikaw ang humarap dyan. Kahit sabihin pang may gulo sa espasyo. Bilang isang sinaunang guho, bakit may ganito kalakas na klase ng halimaw rito? Mukhang kailangan muna natin siyang patayin bago tayo makapagpatuloy. Mamatay ka na. Napakalakas talaga ng halimaw na to. Sayang at hindi pa sagad ang lakas ng espada ko. Kung hindi, baka kanina ko pa siya napatay sa isang hiwa. Ang lakas ng puwersang yan. Mamamatay na ba ako? Sa sampang lugar na to. Naghihintay pa sa akin si Wanning sa labas. Kailangan pa ako ng pusod ng lupa. Ama. Ay iyon ba ay? Mula ngayon, sa akin ka na. Lumuhad ka, o mamatay. Mengkang. May narinig akong malakas na kalabog doon kanina. Akala ko napahamak ka na. Ito na nga, nakabalik na 'di ba? Paanong mangyayari yon? Isa yung sinaunang halimaw. Paanong buhay pa siya? Go Baikan. Ang atraso mong ito. Unti-unti kong sisingilin sa'yo. Ang astig mo talaga doon sa loob ng guho noong isang araw. Kahit na takot ako, nang makita kitang nakatayo sa unahan ko, bigla na lang gama ng loob ko. Siyempre naman. Marami pang mangyayaring ganito sa susunod. Masanay ka na. Para sa'yo nga pala. Yung itinuro mong paraan ng pag-in sa'yo, nag-amay ko na ng mabuti. Regalo ko bilang pasasalamat. Mukhang mamahalin ang Yade na to Hindi pamana pa yan ng pamilya namin. Naisip ko kasi, nakapagpaamo ka ng napakalakas na alagang espiritu, kaya dapat may maayos kang lalagyan para maalagan siya. Pamanang pamilya. Ang lakas din ng loob ng babaeng to na ibigay to Salamat. Mula ngayon, ako nang bahala sa'yo. Kung sinong mang-aapi sa'yo, itatapon ko siya sa malamig na bangin para manigas. Aba, ang ganda yata ng mood nyo Sinusumpa na nga kayo ng buong paaralan, may gana pa kayong maglandian. Hey Kuya Suching, anong sinasabi mo? Nagmamaang-maangan pa kayo. Ipinagkalat na ni Gubaikan ang nangyari noong isang araw. Nasa loob daw ng guho, para lang makatakas itong si Lukang. Sinasadya niyang itaboy papunta sa atin yung dambuhalang sawa. Kung hindi lang itinaya ni Teacher Dai ang buhay niya para harangin yun. Siguradong patay na tayong lahat doon, sinungaling ka. Ginawa yun ni Lukang para iligtas tayong mo. Para iligtas ang sarili niya at tumakbo. Kalat na yan ngayon sa buong eskwelahan. Napakasarili at walang kwentang tao talaga ni Lukang. Nandito lang siya ngayon dahil sa pandaraya at swerte.
Magaling talagang baligtarin ni Gubaiken ang katotohanan. Binabaligtad ang katotohanan. Sa awarding ceremony ng eskwelahan sa susunod na linggo, kukumprontahin ka ng lahat ng harapan. Humanda kang masira ang pangalan mo. Mukhang may mga taong hindi matatauhan hanggat hindi napapahamak. Balita ko, nilaglag niya ang mga kasamahan niya para lang angkinin ang kredito. Habang siya, nagtatago lang sa likod. Ang mga katulad niyang umangat lang dahil sa koneksyon at droga. Karapat dapat bang bigyan ng medalya? Isa siyang malaking kahihiyan sa eskwelahan. Ngayon, tawagin natin si Fen Xingsan para ibigay sa pinakamagaling sa ginanap na relic trial, ang Trial Warrior Award. Principal, para sa akin, hindi lang sa hindi dapat makatanggap ng award si Lukang. Dapat din siyang patalsikin sa eskwelahan. Binaliwala niya ang kaligtasan ng mga kasama niya sa loob ng relic. Napakasarili at duwag. Ang ganitong klaseng estudyante na may masamang pag-uugali, isisira lang sa reputasyon ng eskwelahan natin. Principal. Ako po ang tetestigo. Nung umatake ang dambuhalang Hanyuan monster, para iligtas ang sarili niya, itinulak niya kami pati na si Teacher Dai papunta sa halimaw. Tapos naghanap siya ng tiyempo para tumakas. Kung hindi lang nakipagpatayan si Teacher Dai para protektahan kami, siguro namatay na kaming lahat sa loob. Hindi yan totoo, Teacher Dai. Alam kong paborito mong estudyante si Lukang. Dati pa nga, kahit alam mong gumagamit siya ng pampalakas, ipinaglaban mo pa rin siyang makapasok sa Origin Force class. Pero bago maging magaling, dapat maging mabuting tao muna. Kung babaliwalain mo ang moralidad at pag-uugali ng mga estudyante mo, lalaki lang silang mga basura. Bumaba ka na dyan, lumayas ka na. Lukang. Gusto mo bang magpaliwanag? Sige, magpaliwanag ka. Wala na akong dapat ipaliwanag. Ano, Lukang, huli ka na ba kaya wala ka nang masabi? Lukang, ni hindi mo man lang magawang ipagtanggol ang sarili mo. Isa ka talagang duwag na walang kwenta. Bakit hindi ka lumuhad dyan sa stage at humingi ng tawad sa buong eskwelahan? Aminin mo na ang kahinaan mo. Haha, baka hindi ka napatalsikin ng eskwelahan. Hindi sa wala akong masabi. Gusto ko lang na panoorin ninyong lahat ito. Ha? Ginawa ko ito bilang pag-iingat kung sakaling hindi na ako makalabas. Maaga kong nai-record ang hologram na ito gamit ang aking enerhiya para magsilbing babala. Hindi ko inaasahang magagamit ko pala ito sa ganitong paraan. Pipeke yan, inedit lang yan. Pwede mong hilingin sa guro mo na gamitin ang enerhiya niya para suriin ito. Nang makita natin kung sino ba talaga ang sinungaling. Nagsasanay tayo ng kapangyarihan at pumapasok sa mga mapanganib na lugar para protektahan ang lagusang ito mula sa mga halimaw. Kung hindi man lang natin mapagkatiwalaan ang ating mga kasama, kung babaliwalain lang natin ang katotohanan, at uubusin lang natin ang isa't isa sa pag-aaway. Ano pa ang pinagkaiba natin sa mga kinukulong na hayop kung namatay ako ngayon? Kasabwat kayong lahat sa nangyari. Ang medalyang ito ay hindi para sa dami ng napatay na kalaban, kundi para sa tapang na harapin ang panganib sa gitna ng kagipitan, at sa prinsipyong hindi kailanman iiwan ang isang kasama. Kahangalan ito. Sadyang siniraan ni Gubaiken ng kanyang kaklase. At ikaw, bilang guro, imbes na ipagtanggol ang tama, ikaw pa ang nanguna para impluwensyahan ang lahat. Tanggal ka na sa trabaho. Principal, hindi ko na po uulitin. Parang awa nyo na, bigyan nyo po ako ng isa pang pagkakataon. Lukang. Humihingi ng tawad ang eskwelahan sa nangyari sa iyo. Tatanggalin na rin sa listahan ng mga estudyante si Gubaiken. Ipapaalam din namin ang ginawa niyang ito sa lahat ng universidad sa buong bansa. Kaya wala nang eskwelahan na tatanggap pa sa kanya. Mabuti kung ganoon. May klase pa ako. Mauna na ako. Hoy, ang ating bayani. Congratulations, malinis na ang pangalan mo. O, pampalubag loob mo. Ang tamis, nakakaumay. Kasi nga masaya ako eh. Nga pala, tuluyan na bang pinatalsik si Gubaiken? Baka balikan pa niya ako. Pero, ako na ang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, wala nang mangangahas na guluhin ka. Basta't nandito ka. Wala namang makakaapi sa akin. Lukang, akala mo ba tapos na ang lahat dahil pinatalsik mo ako? Isinusumpa ko, akong si Gu Jingchen. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ito. Ikaw, sa tingin mo kaya mo? Huwag mo akong maliitin. Kung matapang ka, pumunta ka mamayang hating gabi sa abandonadong minahan. Hahamawnan kita ng patayan, walang sisihan. Zukang, tingnan mong mabuti. Nasa ika-4 na antas na rin ako ngayon. Dudurogan kita ng pino.
Pekeng lakas na nakuha lang sa gamot, tapos may gana ka pang magyabang sa harapan ko. Ang bagal mo. Imposible, nasa ika-4 na antas din ako. Paano nangyaring hindi kita matalo? Magsalita ka, sino ang nagbigay sa iyo ng gamot? Magmamatigas ka pa, ha? Wawasakin ko ngayon ang sentro ng enerhiya mo. Gagawin kitang lumpo, at saka ko aalamin ang totoo. Pero kapag nangyari yon, tiyak na isasama ko ang buong pamilya mo sa hukay. Sasabihin ko na, sa ilalim ng lupa, sa kanlurang bahagi ng lungsod. Sa mga ilalim ng lagusan, may lugar doon na tinatawag na gray area. Ang boss doon, si Blacktooth. Siya ang nagbenta nito sa akin. Siya ang hanapin mo, huwag mo na akong idamay, kung sinabi mo sana agad, wala sanang problema. Tumagos ang matinding enerhiya sa kanyang katawan, at tuluyan ng nawasak ang pundasyon ng lakas ni Gubaiken. Kung hindi lang sana nilamon ng matapang na gamot ang orihinal niyang lakas, kaya pa sana niyang bumangon at magsanay muli. Pero ngayon, isa na lang siyang walang kwentang lumpo, underground gray area. Blacktooth. Mukhang mas malalim ang gulo na ito kaysa sa inaakala ko. Hoy, par, may tatanungin lang sana ako. May lugar ba rito malapit na tinatawag na gray area? Paano pumunta roon? Nako, hindi biro ang lugar na iyon, hehe. Kung gusto mong pumasok, kailangan mo munang pumasa sa 3 pagsubok, at kailangan mo rin ang magdadala sa iyo roon. Anong klaseng patakaran yan? Tumalon ka dyan at lumangoy ng 500 metro kasabay ng agos. Makikita mo ang isang bakal na pinto na may mukha ng demonyo. Yun ang unang pagsubok. Pero kung ako sa'yo, huwag ka nang tumuloy. Bibihira lang ang nakakalabas ng buhay mula riyan. HMPH, salamat sa paalala. Isa na namang naghahanap ng sariling kamatayan. Hanggang dito ka lang pala. Nandyan na. Duwag. Isang kaluluwang halimaw. Ang halimaw na may mukha ng tao. Balot ng asido ang buong katawan nito. Matalsikan ka lang ng kaunti. Tiyak na mabubutas ang laman mo. Kailangan kong makaisip ng paraan. May kusa na namang lumapit na pagkain. Gaga. Tusok ang munting nilalang ka. Ito na ang pagkakataon. Gumalaw ka. Lukang, nagpapanggap ka lang ba sa simula pa lang, para lang lumakas? Kinaya mong isakripisyo kahit si Teacher Dai. Teka, hindi. May mali rito. Lukang, bukod sa pinahamak mo ang mga kasamahan natin, kinamkam mo pa ang mga bawal na gamot, lumuhad ka ngayon at aminin ang mga kasalanan mo. Baka sakaling pagbigyan ka pa ng eskwelahan. Salot, lumayas ka sa eskwelahan. Nabulag talaga kami noon. Kung bakit pa namin hinangaan ang isang tulad mo. Lukang, tanggal ka na sa eskwelahan. Dinungisan mo ang dangal ng klase natin. Ayoko na kitang makita. Hindi ito totoo. May mali. Teka, sa lugar kung saan namamalagi ang cold abyss python, ang daloy ng tubig sa paligid dahil sa matinding pressure at lamig dapat ay nagkakaroon ng mga hugis aipo-aipo. Masyadong perpekto ang mga patak na ito. Ordinaryong tubig lang to, hindi ito tubig mula sa cold abyss. Kahit man lang mga detalye ng kapaligiran, hindi mo may tama. Tapos may gana ka pang magmarunong sa harapan ko. Mamatay ka. Para paglaruan ng isipan ng mga tao sa harapan ko. Masyadong kapang bata para riyan. Panginoon, maawa po kayo, parang awa nyo na. Inutusan lang po akong magbantay sa pagsubok na ito. Inutusan. Tigilan mo ako sa mga palusot mo. Nagpakaasong bantay ka para pumatay ng mga kabataang pumapasok sa pagsubok. Alam mo ba ang naging kasalanan mo? Panginoon, ang ilusyon ko po.
ay kayang ilabas kung ano ang pinakatatago sa puso ng isang tao. Ang pinakamalalim na pagnanasa at takot, kahit nasa ika-4 na antas ka pa. Basta't may gulo sa isipan mo, tiyak na maliligaw ka sa sukdulang ligaya o matinding dusa. Kung sa iba siguro nangyari yun, magaling ka nga talaga. Ang kakayahan mong gumawa ng ilusyon ay kasing lakas ng isang halimaw na hari, kaya mo pang gayahin ng mismong enerhiya at pakiramdam ng mga bagay. Kaso nga lang, kinopya mo lang ang mga ilusyong yan mula sa mga alam mo na, at hindi mo mismong ginawa. Kapag may nakapansin sa mga butas sa loika ng peking eksena mo, o kaya'y mali sa mga pisikal na detalye, guguho agad ang perpektong holang ito. Kaya sa huli, isa ka lang hamak na basura, na hanggang patago-tago lang sa dilim. Kailanman ay hindi ka angat sa itaas. Panginoon, patawad po, nagkamali ako. Lumayas ka at sabihin mo kay Black Fang. Wawasakin ko ang gray zone na ito ngayong araw. Aba, sinong mayamang binatilyo ang naligaw dito? Ang linis-linis pa ng suot. Hiram naman ng pera dyan, panggastos lang. Tumabi ka. Aba, ang yabang mong bata ka. Senyorito, itong berserk pill ang may pinakamagandang epekto. Sa loob lang ng 3 minuto, magkakaroon ka na ng matinding lakas ng ika-4 na antas, kahit pa 10 taon ang mabawas sa buhay mo bilang kapalit. Pero para sa reputasyon ko, sulit na to. Walang problema sa pera. Bigyan mo ako ng 10 kahon. Lakas na pinalit sa sariling buhay, matatawag pa bang lakas yan? Nasira na ba ng droga ang utak ng mga customer nyo rito? Saan ba nanggaling ang batang to? Wala ka bang alam sa patakaran? Walang tama o mali rito. Puro negosyo lang. Sino ka ba para makialam sa buhay ko? Gusto mong ipasira ko sa tatay ko yung eskwelahan mo. Kung malaman lang ng tatay mong nagdodroga ka rito, mga binti mo mismo ang babaliin nun. Kagalang-galang na Ginoo, ano pong hanap nyo? Hinahanap ko ang supplier mo. Tigil na ang daldal, ituro mo ang daan. O tuluyan kung wawasakin tong pwesto mo. Nandito ako para kay Black Fang. Hindi kung sino-sino lang ang pwedeng humarap kay Boss Black Fang. Kung gusto mong umakyat, kailangan mo munang dumaan sa patakaran namin dito. Bata, kung gusto mong pumasa, talunin mo muna ako. O kaya mag-iwan ka ng isang kamay mo rito. Isang beses lang ako magtatanong, nasaan si Black Fang? Ayaw mo talaga sa maayos na usapan ha? Oh. Ha, ang bagal mo. Sino pang gustong sumubok? Sa taas. Sa taas naroon ang pribadong teritoryo ni Black Fang. Pero binabalaan kita, karamihan sa mga umaakyat dyan ay hindi na nakakababa ng buhay. Ha. Ang makarating ka rito, ibig sabihin, wala na talagang kwenta ang mga basura sa labas. Pero mabuti na rin yun. Hindi ko na kailangang mag-abala pang hulihin ka ng personal. Ito ba ang ipinagmamalaki mo? Ang mag-imbak ng isang bodega ng mga basura? Basura. Kapangyarihan ito. Basta't lumunin ko ang mga ito, ako na ang magiging hari ng teritoryong ito. Balat Diamante. Lumamon ka nga ng napakaraming gamot, pero hindi man lang tumigas ang utak mo. Wala iyang kwenta. Hanggat pisikal ang atake mo, hindi mo mababasag ang depensa ko. Kahit na malapit ka na sa martial realm, wala ka pa ring magagawa sa akin. Ano naman kung nasa martial realm ka? Ang pinagmulan ng sining martial ko ay ang simula ng lahat ng bagay. At siya ring Panginoon ng lahat. Habang palakas ng palakas ang depensa mo, mas nagiging marupok naman ang loob ng katawan mo. Basta't may kahit isang maliit na lomet, kaya kung magdulot ng matinding pagyanig mula sa loob. Anong ginawa mo sa akin? Binarahan ng mga gamot ang mga daluyan ng enerhiya mo na parang isang makapal na pader. Hindi ko na kailangang basagin pa ang pader na yan. Kailangan ko lang guluhin ang daloy ng enerhiya sa loob ng katawan mo para mabasak ang pader na yan mula mismo sa loob. Paanong nangyari to? Imposible. Dapat ay patay ka na. Paano mo nabasag ang aking balat diamante? Hamak na pala ka sa loob ng balon. Ang mga antas ng lakas ay nakapirmi lamang. Pero ang tao ay patuloy na nakakaangkop at nabubuhay. Isa pa, ninakaw mo lang din naman ang kapangyarihan mo. Wala kang karapatang magyabang ng antas ng kapangyarihan. Ilabas nyo lahat ng mga nakatago, lahat ng mga ipinagbabawal na gamot, bigay nyo lahat sa akin.
Mga salot. Oras na para linisin kayo, teka lang. Bakit ba ang bayolente mo, bata? Sayang naman kung sisirain mo lang yan ng ganyan. Hoy tanda, mga ipinagbabawal na gamot yan na nakakasama sa tao. Kapag itinago yan, magdadala lang yan ng perwisyo. Hehe, bata, masyado kang seryoso at makitid mag-isip. Sa mundong ito, walang gamot na purong lason lang. Mga tanga lang ang hindi marunong gumamit nito. Ibigay mo sa akin para magamit ko. Baka makagawa pa ako ng pambihirang gamot na kayang magpasuko sa mga halimaw. Seryoso ka ba? Kailanman ay hindi ako nagsisinungaling. Basta't huwag mo lang silang sirain. Iuuwi ko ang mga gamot na ito para pag-aralan. Pangako, hindi ito makakarating sa merkado. Bilang kapalit. Tuturuan kita ng isang pambihirang pamamaraan na ako mismo ang umimbento. Bunga ito ng pagmamasid ko sa 3,600 uri ng mga tableta na pinagsama sa pag-aaral ng katawan ng tao. Third law ni Newton at quantum entanglement para lang mabuo ito. Sa pandinig pa lang, mukhang hindi nakapani-paniwala. Panoorin mong mabuti. Ang sikreto ng discarding ito ay nasa pagiging magulo. Ang mga patalim mo ay hindi basta-basta itinitira, kundi ikinakalat na parang isang nakakahawang sakit. Sa abot ng 3 dipa, basta't matamaan ka ng magulong puwersang ito, kahit gaano pa kakapal ang enerhiyang pumoprotekta sa kanya. Bubuo itong parang mga domino, na magdudulot ng sunod-sunod na pagyanig, at tuluyang wawasak sa sentrong enerhiya niya. Sisirain nito ang kanyang pundasyon. Ang tawag dito ay, ang pagbalik sa kaguluhan. Kapag magulo ang isip, lahat ay mawawasak. Sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? Nasa iyo na kung maniniwala ka o hindi. Ayan, tapos ko nang ituro sa'yo. Sa akin ang gamot, sa iyo ang diskarte. Deal, bawal nang bawiin. Bata, pag-ensayuhan mong mabuti ang diskarting ito. Isang kuha lang, ayos na agad. Malaki ang maitutulong nito balang araw. Sa pangalan pa lang, parang palpak na. Loko ka talaga. Napakadelikado kaya sa lugar na yun. Paano kung may mangyari sa'yo? Ano naman ang pwedeng mangyari? Isang pipitsugin lang naman yun. Napatumba ko na. Pero may sugat ka. Huwag mo nang ilihim sa akin. Hindi pa rin kalmado ang paghinga mo. Hindi ko talaga maitago sa'yo. Ayos lang ako. 2 araw na pahinga lang. Ayos na to. Aba, nagkita tayo. Narinig kong masyado ka raw abala ngayon. Kaya nagpakuha pa ako sa pamilya ko ng gamot na pampagaling para sa sugat mo. Dahil nga nasugatan ka dati. Siyempre nag-alala rin ako. Hindi na kailangan, Miss Su. Maganda ang epekto ng gamot na gamit ko ngayon. Kaya huwag ka na sanang mag-abala pa. Mo Wanning. Huwag mong isipin na porket kumakapit ka kay Lukang, tataas na ang lipad mo. Ang kailangan ni Lukang ay isang katuwang na may silbi. At hindi isang pabigat at walang silbing palamuti na tulad mo. Suching, mag-ingat ka nga sa mga sinasabi mo. Kailanman ay hindi naging palamuti lang si Wanning. At hindi na rin ikaw ang tinitingalang Miss Su tulad noon. May gagawin pa kami, mauuna na kami. Isang anunsyo. Ngayong katapusan ng linggo, sasama ng ating paaralan ng mga estudyante ng Yuanli class, papunta sa abandonadong guho numero 3 sa labas ng lungsod, para isagawa ang misyon sa paglilinis na ipinag-utos ng Security Bureau. Ayon sa pagsusuri, ang guhong ito ay nasa level F na ligtas na lugar. Kakaunti lang ang mga natitirang sirang makina rito. Walang mga halimaw kaya walang panganib sa inyong buhay. Bahagi lamang ito ng ating karaniwang pagsasanay. Ang maglinis ng mga guho sa ganitong panahon kung kailan walang mga halimaw. Mga estudyante, dahan-dahan lang. Tandaan nyo, napakaligtas ng lugar na ito. Walang lalabas na pulang marka ng kalaban sa mga radar nyo. Nakita nyo ba, ganito ang totoong paggagalugad sa mga guho. Napakagaan at walang kahirap-hirap. Hindi naman natin kailangan magpatayan. Lukang, mukhang ayos naman dito ah. Bakit ba kailangan pa kitang sundan? Masyadong tahimik. Kahit anino ng espiritong halimaw, wala. Mas nakakapagtaka tuloy. Wow! May lalabas ba na kayamanan mula sa ilalim ng lupa? Isang sinaunang halimaw. Di ba sabi nila F-rank safe zone ito? Tulong, Sir Zhang. Iligtas mo ko.
Paanong naging F-class ito? Malinaw na isa itong sinaunang halimaw. Kailangan namin ng backup. Inatake kami ng isang higanteng halimaw na lava. Tao, anong ginagawa mo? Huwag ka nang makigulo, nagpapabida ka pa sa ganitong oras. Sino ba sa akala mo ang sarili mo? Oo nga, bumalik ka rito at maghintay ng rescue. Pagpapakamatay lang yang gagawin mo. Huwag mo na kaming bigyan ng problema. Lukang, sira na ba ulo mo? Bumalik ka rito. Kailangan nating magtiwala kay Lukang. F-rank, Tier 1 na sinaunang espiritong halimaw. Naputol ang signal. Masyadong saktong-sakto ang mga nangyayari. Isang Martial Venerable. Kailan pa siya naging ganito kalakas? Ang bigat ng presensya niya. Hindi ito pangkaraniwang martial realm lang. Nabuksan ko na ang 3 Chimered Ians. Paanong magiging kapantay lang ako ng mga karaniwang martial artist? Bukod pa roon, dala ko rin ang karanasan ko sa pagkontrol ng origin power mula sa nakaraang buhay ko. Kaya kung maglabas ng 300% lakas. HMP, putik. Wahahaha. Ang lakas mo, Lu Chao. Ang higanteng halimaw na lava na to, may sadyang nagdala sa atin dito. Sobrang sakit pa ba? Masyadong malakas ang laso ng apoy mula sa halimaw na yon. Hindi dahil sa mabilis mong paggawa ng origin power shield, para harangan tayo sa harap. Baka hindi lang sakit ang inabot natin. Kakaiba ang pangangatawan ko, at matindi ang lakas ko. Lalo na't nandito ka. Maliit na galos lang sa akin ang sugat na to. Warning, hindi ba parang sobrang nagkataon lang? Isang F-rank na guho na dapat ay puro mahihinang halimaw lang ang nandoon. Pero muntik pa tayong mamatay doon. Na-block pa ang signal natin. At yung dambuhalang butiki na hindi naman dapat naroon. Konektado lahat ng nangyari. Parang may nag-set up talaga sa atin. Para ilabas tayo sa akademya sa kalilikha ng aksidente. Tama. Hindi talaga ito nagkataon. Lang. Kailangan nating alamin ang totoo, kung sino ang pasimuno ng lahat ng ito, at kung ano ang motibo nila. Tutulungan kita. Kahit sino pa yan, kung sino man ang manggahas na saktan ka, mananagot siya sa akin. Mukhang mali ang timing ng pagdating ko, pero may malaking problema. Kailangan sumama mismo sa akin si Lukang ngayon din. Senior Chi. Senior Chi. Anong nangyari? Sa mukha mong yan, mukhang seryoso ito. Naaalala niyo pa ba nung umatake sa lungsod ang halimaw mula sa Thunder Abyss at binasag ang pananggalang natin? Ang ulat ng headquarters noon. Isa lang daw yung aksidente dahil sa pagwawala ng mga halimaw. Pero simula pa lang pala yon, tama. Ang butas sa pananggalang na ginawa ng Thunder Abyss ay naging malayang lagusan na ngayon ng mga Cerberus. Ginamit nilang panakip ang nasirang pananggalang at palihim silang nakarating sa mga pader ng lungsod. Paanong naging napakabilis naman masyado? Mahigit kalahati na ng mobile squad ng Security Bureau ang naligas. Hindi kakayanin ng ordinaryong depensa natin na tumagal ngayong gabi. Hindi ito simpleng pag-atake. Simula na ito ng digmaan. Talagang sunod-sunod ang mga plano nila. Baka nga pati itong misyon natin sa mga guho ay pinlano rin ng taong yon. Anong ibig mong sabihin? May masama rin bang nangyari sa inyo? Mukhang hindi nila palalampasin kahit ang mga reserba natin. Gusto talaga nilang ubusin ang buong sangkatauhan. Manigas sila, kailangan ko ang kapangyarihan mo, Lukang. Walang epekto ang mga ordinaryong elemento sa apoy ng mga asong may 3 ulo. Tanging ang hanyuan mo, at ang higanteng tarangkahan lang ang makakapigil sa apoy nila. Hindi kakayanin sa unahan kapag wala ka. Saktong-sakto sa gusto ko. Gusto ko rin kasing makita kung sino ba talaga ang nagpaplano at naglalagay ng patibong laban sa akin. Senior Chi, nandito na kayo, mabuti naman. Teka, ang kasama nyo ba ay yung estudyante sa kolehiyo na si Lukang? Senior Chi, digmaan po ito, hindi bahay-bahayan. Bakit kayo nagdala ng bata rito? Magde-deliver ba siya ng pagkain? Oo nga, tingnan mo naman ang mukha niyan, parang sanggol na bagong ligo. Baka nga dumididi pa yan. Mamaya pag-atake ng mga halimaw, baka maihika sa salawal mo sa takot. Tapos kailangan pa naming hatiin ang puwersa namin para lang iligtas ka. Hahaha, manahimik kayong lahat.
Si Lukang ay isang napakagaling na binata, at espesyal siyang inimbitahan ni Senior Chirito, kung sino man ang magsasalita pa ng kalokohan. Paparusahan ko ayon sa batas militar. Masyadong nakaabante ang porma sayo ng depensa ninyo, at kulang na kulang sa lalim para maka-atres. Kapag nag-ipon ng puwersa ang mga asong may tatlong ulo, at umatake sila ng sabay-sabay sa iisang punto, babagsak ang buong linya ng depensa sa loob lamang ng 30 segundo. Dapat nating iatras agad ang porma sayon. Iwanan na ang mga depensa sa labas. Ipunin ang lahat ng puwersa at protektahan ng pinakasentro sa itaas. Hahaha, pakinggan nyo nga tong batang to, ang yabang. 30 segundo. Kung ganoon kalakas yung mga asong yan, edi sana matagal na tayong patay. Wala pang kamuwang-muwang ang batang ito, ano namang alam mo sa estratehiya sa digmaan. Iipon pa daw ng puwersa. Pagiging duwag yan. Kami ang koanihan ng seguridad. Ang trabaho namin ay pigilan ng kalaban na makapasok sa teritoryo natin. Hahaha. Wasakin yan. Ang titigas ng kaliskis ng mga halimaw na to, hindi man lang natin sila magasgasan. Nakakatakot ang bilis nilang maghilom. Kapag nagpatuloy pa ito, tayong lahat ang mauubos dito. Grabe ang puwersang ito. Nasa panimulang yugto na pala siya ng ika-6 na antas. Nung muli tayong magkita, nasa ika-4 na antas pa lang siya. Wala sa hulog ang bilis ng pag-angat niya. Mabilis maghilom, kaso, masyado pa ring mabagal. Maduraj ka. Bilis, dito, dahan-dahan lang. Senior Lu. Pasensya na kung minaliit ko kayo kanina. Sana palagpasin nyo na ang kamangmangan ko. Maraming salamat sa pagliligtas nyo sa amin. Oo nga, Senior Lu, ang lakas-lakas nyo. Ang isang nasa ika-6 na antas ay parang hulog ng langit para sa atin. Salamat talaga, Senior Lu. Kayo ang tagapagligtas namin. Luluhod po ako sa inyo bilang pasasalamat. Tungkulin ko iyon. Wala iyon. Magpagaling muna kayo. Ano pang tinutungangan nyo dyan? Kumilos na kayo at magtrabaho. Umayos kayo sa harap ni Senior Lu. Kung may marinig pa akong naninira sa kanya, ipapataw ko ang batas militar. Sabi ko na nga ba, hinding-hindi mo kami bibiguin. Ika-6 na antas. Ganyan ka bilas ang pag-angat mo. Parang sinampal mo na rin kaming lahat sa galing mo. Senior Lu, kung wala ka rito ngayon, siguradong wasak na ang buong depensa natin. Utang ng buong koanihan ng seguridad ang buhay namin sa iyo. Iuulat ko ito agad sa punong tanggapan para mabigyan ka ng parangal. Huwag muna nating isipin ng parangal. Hindi ba parang masyadong nagkataon ang mga nangyari ngayon? Nagkataon. Ibig mo bang sabihin, yung pagwasak ng halimaw sa harang natin? Tapos eksaktong nakapasok ang asong may 3 ulo sa mismong butas na iyon. Kakaengkwentro lang natin sa mga halimaw sa F-class na gumho. Tapos biglang nagkagulo naman dito. Hindi lang ito basta nagkataon. Isa itong plan adong. At magkakasunod na bitag. Sinasabi mo bang may sadyang nagdala sa mga halimaw papasok sa syudad? Ano namang binabalak nila? Sa tingin ko, hindi lang paninira ang pakay nila rito, kundi ikaw rin. Sinasabi mo bang ang batang si Lukang ay isa ng Panginoon ng ika-6 na antas? Ito. Talagang pinagpala ng langit ang ating lungsod. Mang Zhang, hindi ka ba nagkakamali? Panginoon ng ika-6 na antas. Isang maalamat na lakas iyon. Ilang taon pa lang naman siya. Oo nga, baka naman namamalikmata lang kayo.
O baka gumamit lang siya ng sikretong mahika para manakot. Batang Lo. Maligayang pagdating. Patawad kung naging bulag kami noon. Pasensya na sa mga nasabi namin. Masyado po kayong formal, Direktor. Nandito po ako ngayon para humiling na suriin ang nakalipas na 3 buwan. Ng lahat ng record tungkol sa mga kakaibang galaw ng mga halimaw na kaluluwa, lalo na ang mga ruta ng matataas na antas ng halimaw na kaluluwa, pati na rin ang record ng mga pagbabago sa enerhiya. Gusto mong suriin yan? Opo, dahil may kutob ako, na ang mga sunod-sunod na pag-ataking ito ay hindi aksidente. May isang taong kumokontrol sa mga halimaw na kaluluwa mula sa likod. Gusto nilang maghasik ng gulo, o baka sirain pa ang buong lupain. Para wasakin ang lungsod. Batang Lo, kung sa pagkain pwede kang sumubo ng kahit ano. Sa salita, hindi ka pwedeng bumitaw ng ganyan ng walang ebidensya. Isa itong napakalaking kalokohan. Kung kalokohan man ito o hindi, malalaman natin kapag sinuri natin. Tingnan nyo ito. 3 linggo na ang nakakalipas, ang monitoring station sa silangan ay nakapagtala ng isang kakaibang paggalaw sa espasyo. Pero noong panahong yon, inisip nilang sira lang ang makina. Sira daw ang makina. Ang parehong paggalaw na iyon. 10 minuto bago lumitaw ang Chekong Leyin, ay naramdaman ko rin. Hindi yun sira ng makina. Isa itong palatandaan ng teleportasyon sa espasyo. Tingnan nyo rito. Dito nagtatagpo ang lahat ng mga ebidensya. Kung tama ang kutob ko, ang utak sa likod nito ay nandito lang. O baka ito ang susunod nilang target. Iyan ang pinakasentro ng enerhiya ng lungsod. Pinaplano nilang pasabugin ang energy core para tuluyang wasakin ang buong lungsod. Hanggang dito na lang ang mga bakas na meron tayo. Masyadong maingat ang nasa likod nito. Pag nag-imbestiga pa tayo, baka maghinala lang sila. Kailangan kong pumunta mismo sa energy core para tingnan. Hindi pwede. Masyadong mapanganib. Paano kung patibong ito? Sasama ako sa iyo. Senior G. Dahil nga baka patibong ito, kaya kailangan kong pumunta ng mag-isa. Kailangan mong manatili sa labas. Kung hindi ako makalabas sa loob ng 1 araw, o kaya'y maputol ang signal ko, kailangan mong umalis agad dala ang mga impormasyon. Humingi ka ng tulong. Ikaw lang ang bukod tanging nakakaalam ng katotohanan. May ilan pa sana akong ipapagawa sa iyo. Sige, gagawin ko ang lahat. Makakaasa ka. Offline na ang security system. May pumuputol sa koneksyon natin sa labas. Gusto nga talaga nilang pasabugin ang buong core. Napakasamang plano. Itinanim nila ang banal na binhi sa mismong pugad ng mga halimaw. Isa pala itong patibong para patahimikin ako. Hinahamon mo ba ako sa pabilisan? Napakatibay ng depensa niya. Nakakalipad pa sila. Hindi sila nauubos. Parang walang tigil na makina ang mga buhay na hiblang ito sa pagdami. Dinadaan nila ako sa dami para ubusin ang lakas ko. Kung hindi lang dahil sa pambihira kong pundasyon, matagal na sanang nagkadurog-durog ang kaluluwa ko. Pero wala na rin akong natitirang lakas para lumaban.
Ang sikreto ng ataking ito ay nakasalalay sa kaguluhan. Ang iyong nakatagong lakas ay hindi basta-bastang inilalabas, kundi ipinapasa ito na parang isang nakakahawang sakit sa loob ng 10 metro. Kapag tinamaan sila ng magulong enerhiyang ito, kahit gaano pa kakapal ang harang ng kanilang enerhiya, magdudulot ito ng sunod-sunod na reaksyon na parang domino. Agad nitong wawasakin ang kanilang dantiyan at dudurugin ang kanilang buong pundasyon. Ito ang tinatawag na pangwakas na kaguluhan. Sa isang kaguluhan, lahat ay babagsak. Bata, pag-aralan mong mabuti ang diskarteng ito. Kinapa ko lang, tapos bigla na lang nagwala. Malaki ang pakinabang nito sa hinaharap kahit na delikado. Wala namang mawawala kung susubukan, baka sakaling gumana. Kinuha ko lang ng basta-basta, tapos biglang nagwala. Kapatid, sa wakas, nakabalik ka rin. Ano, naayos mo na ba ng tuluyan ang problema sa kabilang ibayo? Oo, kontrolado na. Naubos na ang mga pugad ng mga halimaw at mga nakakalasong hibla roon. Kapatid, noong nandoon ka sa ilalim, may napansin ka bang kakaiba, gaya ng mga usap-usapang mahiwagang kayamanan o kung anuman? Alam mo na, masyadong malaki ang gulo ngayon. Mahigpit ang investigasyon ng mga nasa itaas. Kung may naiuwi ka sanang mga nakuha para maging ebidensya o pandagdag sa pabuya mo, mas madali sana kitang maipagtatanggol. Puro mga basag na bato lang. Walang kahit anong mapapakinabangan. Kung wala, edi wala. Ang mahalaga, nakabalik kang buhay. Terra. Kanina pa naghihintay ang direktor at mga nakatatanda sa meeting room. Ikaw na lang ang hinihintay, kaya bilisan na natin. Ang lakas ng loob mo, Lukang. Lukang, ang kapal talaga ng mukha mo. Direktor, kagagaling ko lang sa sentro ng enerhiya. Ligtas na ang sentro. May natuklasan ako roon, natuklasan ang ebidensya ng pakikipagsabuatan mo sa mga kalaban. Muntik nang sumabog ang sentro ng enerhiya. Muntik nang mawasak ang buong syudad. Ikaw ang pinakamalakas doon, pero imbes na pigilan mo, ikaw pa mismo ang naging mitya ng sakuna. May nalaman kami sa labas ng sentro. Isang kakaiba at napakadelikadong enerhiya. At ang pagbugso nito ay saktong nangyari nang pumasok ka doon. Ano pang idadahilan mo ngayon? Kapatid na Lo, bakit ka naman nagpadalos-dalos ng ganito? Kahit pa nakakuha ka ng kung anong mahalagang kayamanan dyan, hindi mo dapat isinugal ang buhay ng lahat ng tao sa syudad. Hey, Kapitan Zhang, tingin mo rin ba ako ang may gawa nito? Yung sangkatutak na bangkay ng mga halimaw na pinatay ko doon. At itong sarili kong buhay. Ano? Puro palabas lang ba yon? Tama na, Lukang. Dahil sa malalang pagpapabeya mo sa iyong tungkulin, ipapahayag na ngayon ang magiging parusa, matapos itong pag-usapan ng komite ng koanihan. Mula ngayong araw, aalisin kay Lukang ang lahat ng tungkulin sa koanihan ng seguridad, at formal na siyang tinatanggal sa serbisyo. Bilang konsiderasyon sa mga naging ambag mo noon, hindi ka na namin papanagutin pa, kaya umalis ka na sa headquarters ngayon din, at hindi ka na kailanman makakabalik pa rito. Sige. Ang galing din talaga ng hindi na makakabalik pa. Warning. Lukang, salamat naman at tumawag ka na. Kumusta ang lagay mo? Ayos lang naman ako. Pero parang ang hina-hina ng boses mo. Huwag mo akong alalahanin. Kakatapos ko lang kasing makipaglaban. Naging maayos ba ang lahat dyan? Huwag kang mag-alala. Wala pang nakakapansin sa ipinapagawa mo sa akin. Ikaw. Mag-ingat ka palagi dyan ha. Umuwi ka na agad para. Sige na, huwag na muna nating pag-usapan ito. Mag-iingat ka. Lo, ano ba itong ginagawa mo? Naghihintay silang lahat sa loob para magpaliwanag ka. Umalik ka na roon. Magpapaliwanag ng ano. Captain Zhang, walang kwenta sa kanila ang mga ebidensya. Ang kailangan nila ay isang taong masisisi. Pagod na ako.
Ayoko nang lumaban pa. Sa totoo lang, ngayon ko lang naintindihan. Dati, porket mataas ang abilidad ko, naging masyado akong mayabang at pabayda. Kaya noong bumaba tayo sa Energy Core, para pigilan ang pagdagsa ng mga halimaw, pinilit kong ubusin ang lahat ng natitira kong enerhiya. Kapatid, huwag mong sabihin yan, natural na sa'yo ang pagkakaroon ng dalisay na enerhiya. Isa yung maalamat na pangangatawan. Magpahinga ka lang ng ilang araw, babalik din ang lakas mo. Napansin nga talaga niya ang klase ng pangangatawan ko. Hindi ganoon ka-simple yon. Kahit na pambihira ang dalisay na enerhiya, masyado naman itong napinsala sa pagkakataong ito. Ang rurok. Muntik na. Muntik ko na sanang maabot ang rurok ng kapangyarihan ko. Pero ngayon, baka sa buong buhay ko, hanggang dito na lang ako sa unang antas ng Yuan John. Hindi ko nga alam kung mapapanatili ko pa ang antas ko ngayon. Kaya wag na nating asahan na angat pa ako. Hay, tol, wag kang masyadong panghinaan ng loob. Habang may buhay, may pag-asa. Dahil ayaw mo namang bumalik sa ahensya, umuwi ka muna at magpagaling ng mga sugat mo. Kung kailangan mo ng tulong, lapitan mo lang si Kuya. Salamat, Kapitan Zhang. HMPH. Ha ha ha, simulan na ang kaguluhan. Lungsod 3, tumatawag sa punong tanggapan. Kailangan namin ng saklolo. Putrejess, humihingi kami ng saklolo. Sila, paanong nangyari? Paanong sabay-sabay silang sumugod? Siguradong sinadya ito ng kung sino. Patay, hindi nakakayanin ng pananggalang natin. Napasok na ang depensa natin sa silangan. Mga hayop, nawawala na sa katinoan ang mga kaluluwang halimaw na to. Pinuno, hindi na tayo pwedeng maghintay. Kailangan na nating ipadala ang lahat ng reserba. Ipadala nyo. Ipadala nyo silang lahat. Kahit buhay pa ang kapalit, takpan nyo ang butas sa depensa. Lahat ng pangkat, makinig kayo. Kahit anong mangyari, ipagtanggol nyo ang pwesto hanggang kamatayan. Para sa mga kapatid natin. Para sa sangkatauhan. Kapitan, hindi na natin kaya. Nawala ang araw. Lumaban kayo, hanggat hindi pa tapos, huwag na huwag kayong susuko. Boss Lu. Ayos ka lang ba? Huwag kayong magpanik, makinig ang lahat sa utos ko. Iabot niyo sa akin ang bendahe at emergency na tubig. Nasugatan sa binti ang estudyanteng yon. Tulungan niyo muna siyang magamot. Lu Chao. Tapos na namin ang lahat ng kailangang gawin. Ikaw na lang ang hinihintay. Ano yung bagay na yon? Isda. May ganyan kalaking isda sa langit. Yan ang demonyong kon na tumatakip sa langit. Isang sinaunang demonyong kon. Maghiwa-hiwalay ang lahat. Sasaluhin ko to. Mga walang kwentang alikabok. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na saktan siya? Si Senior Luzang yan. Hindi siya patay, nagbalik siya, hahaha. Imposible. Paano siyang nakakatayo pa? Di ba't nawala na siya ng kapangyarihan? Anong silbi ng pagbabalik niya ngayon? Kahit pa sabihing nakakuha siya ng malaking swerte, paano niya magagawang mag-isa? Natalunin ang kaluluwang halimaw na iyon. Dambuhalang halimaw na tatakip sa langit.
Ayos na, magpahinga ka na. Bata, hindi na sayang ang pag-alis mong ito ah. Hehe, akin na lang ang bagay na yan. Bibigyan kita ng magandang kapalit. Hindi pwede, gagamitin ko to. Ang damot. Sige na nga, dahil ikaw naman ang nagbigay ng mga sangkap, ibibigay ko na ito sa iyo ng libre. Isa itong ipinagbabawal na gamot na may matinding epekto. Ibig sabihin, sobrang sakit nito kapag ginamit. Yung sakit na tila gugustuhin mo na lang mamatay. Maaari ka pang sumabog at madurage ng tuluyan. Pero kapag nakayanan mo to, walang hanggan ang magiging lakas mo. Tama, tatagan mo lang. Walang panama dyan ang pagbubukas lang ng mga pangkaraniwang daluyan ng enerhiya. Pilitin mong buksan ang nakatagong 365 daluyan ng lakas. Buksan mo. Kaya pala, isa na akong banal na mandirigma ngayon. Panahon na para singilin kayo sa mga atraso nyo sa nakaraang buhay ko. Kamawang pinagmulan ng lahat ng sining sa pakikipaglaban. Ngunit kulang ito sa bigat at talem. Kailangang may mawasak upang may mabuo. Tanging ang espadang ito ang makakaputol sa sumpa ng tadhana. Masyadong mabagal ang mga galaw mo. Maligayang pagbabalik sa iyong tagumpay, Panginoong Luzang. Maligayang pagbabalik sa iyong tagumpay, Panginoong Luzang. Ang pinakamataas na banal. Ito ang rurok ng kapangyarihan ng espada. Hindi ko akalaing makakarating siya sa ganitong antas. Lapastangan. Pinaghihinalaan kang nakipagsabuatan sa mga halimaw para sadyaing sirain ang pinagmumulan ng enerhiya. Malinaw ang mga ebidensya. Ipinapahayag ko na simula ngayon, tinatanggalan na kita ng lahat ng iyong posisyon. Arestuhin siya ngayon din. Magaling, napakagaling ng pagpapanggap nyo. Kaya pala, magkasabwat kayo ni Lukang para pabagsakin ako. Matagal nyo nang alam na ako ang gumawa, hindi ba? HMPH. Labis mo akong binaygo, kung hindi lang para ilabas ang tunay mong kulay. Bakit sisirain ni Lukang ang sarili niyang pangalan? At kusa siyang magpapatalsik sa Security Bureau. Wala naman kayong ebidensya. Walang ebidensya. Nakuha ko ito sa ilalim mismo ng Energy Core. Hindi lang presensya ng mga halimaw ang taglay nito. Nandito rin ang sarili mong tatak ng enerhiya. Ito ang susing ginamit mo para palakihin ang pugad ng mga halimaw. Sa mga nakalipas na araw habang wala ako, pinuntahan ko ang lahat ng mga node sa ilalim ng lupa. Nalihim mong tinaniman ng iyong enerhiya. At nakakolekta ako ng sapat na ebidensya. Zhang Zi. Talo ka na, talo. Ha 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 ha. Hindi ko lang inaasahan na magagawa niyong isakripisyo ang henyong iyon para gawing pain. Pero akala niyo ba ay tapos na ito? Ha, may nakahanda pa akong alas. Ikinagagalak kong salubungin ng kataas-taasang nilalang. Ha? Ano ito? Ang langit. Bakit nagkakaganito? May mali. Nawawala ang enerhiya natin. May matamis na amoy ng dugo sa hangin. Hindi ito pangkaraniwang halimaw. Ang mga ordinaryong halimaw ay kumukuha lang ng buhay.
Pero iba ang bagay na ito. Isa itong kakaibang nilalang mula sa ibang kalawakan. Hindi ito pumapatay ng tao. Hindi kinakain nito ang mismong kapaligiran ng ating planeta. At babaguhin ito ang ating mundo para maging katulad ng pinanggalingan niya. Tama, ito ang tagawasak ng mundong ito. Sa sandaling makumpleto ang pagpapalawak nito, hindi na magiging angkop ang planeta para sa anumang uri ng buhay. Ang lugar na ito ay magiging isa na namang patay at tahimik na disyerto sa kalawakan. Mga hamak na tao, tanggapin ninyo ang paglilinis ng kataas-taasang nilalang. Mga hamak na mortal, ang matamis na lasong ito ang babago sa inyong mundo. Lukang, hindi tayo pwedeng maupo na lang dito at maghintay ng kamatayan. Iutos mo na ang pagsugod ng buong hukbo. Kahit buhay pa natin ang kapalit, kailangan nating batasin ang depensa niya. Walang silbi. Ang karaniwang atake ay parang pagpapakamatay lang dito. Binabago niya ang batas ng mundo. Mabilis na hinihigop ang enerhiya natin. Ang tanging paraan ay tapusin agad ang pinuno. Dahil binabago niya ang kapaligiran natin. Kung ganun, ako mismo ang babasag sa kapaligirang yan. Kayo na ang bahala rito. Haharapin ko ang dayuhang yan. Walang tiyak na anyo ang halimaw na to. Siya mismo ang kapaligiran. Kahit ang kapangyarihan ko, hindi ko man lang mailabas. Napakalakas ng pumipigil na puwersa rito. Dito, ako ang nagmumukhang dayuhan. Kumapit ka lang. Lukang, pakiusap, lumaban ka. Batas yan ng ibang mundo. Ginagamit niya ang sarili niyang katawan para bigyan tayo ng oras. Ito ba ang antas na hindi ko nakita nung nakaraang buhay ko, kung ako pa rin yung dati? Baka sumuko na ako ngayon. Pero hindi ako pwedeng bumagsak. May mga tao at mundo pa akong kailangang protektahan sa ibaba. AAAAAAH. Mama, bakit po hindi tumatakbo yung kuya? Dahil pinoprotektahan niya tayo laban sa halimaw. Ang tanga mo talaga. Huwag kang mamatay. Mukhang. Hanggang dito ko na lang kayo kayang ipagtanggol. Tingnan mo, mas malago na ito kaysa nung una ko tong makuha. Ikaw na talaga ang magaling mag-alaga ng bulaklak. Nakukuha mo pa talagang magbiro ah. Nung nakaraan, inutos mo kay Senior G na iwan ito sa akin para maalaga ng maayos. Kahit kailan ay hindi ako nagpabeya. Niyayakap ko pa to sa pagtulog tuwing gabi. Sa takot na may mangyaring masama rito. Mabuti. Dadalhin ko na siya. Kagaya ng palagi mong pagsama sa tabi ko. Kaya pala, puso ng panganib. Napakadelikado nito. Sinabi ko na sa'yo kung gusto mong wasakin ang tahanan ko. Kailangan mo munang dumaan sa akin. Yeah. Kahit nawasak na ang katawan niya, hindi pa rin nawawala ang masamang enerhiya kapag bumagsak ang bagay na ito sa daigdig. Kahit hindi man ito mawasak ang buong mundo, gagawin ito mga halimaw at sunod sa niya niya ang lahat ng may buhay. Kailangan natin itong tapusin sa labas ng ating mundo. Ikaw ang pinakadalisay na espiritu sa mundong ito. Ngayon,
Nakikiusap ako, magsakripisyo kang muli para sa atin. Hindi kakayanin ng ordinaryong panangga ang ganitong klaseng lason. Tanging ang wagas na paglilinis lamang ang makakapigil sa sakunang ito. Ikaw ba yan, Luzang? 陆藏， Oh. Ha ha ha. Ha. Sabi mo babalik ka ng maaga. 会早点回来的。 MMM. Nandito na ako. Hindi ko binali ang pangako ko ngayon. 没食言， Siya ang tunay na tagapagligtas. 真正的守护者。 Lukang. Salamat sa pagliligtas mo sa ating lahat, sa pagliligtas mo sa Dishing. Isa kang tunay na bayani, ang tagapagtanggol ng Dishing. Ning. Medyo pagod na ako. Lu Chao, huwag kang pipaikit. Oo nga pala, may sweet and sour pork rib sa kantin ngayon. Balita ko, sobrang sarap daw magluto ng bagong kusinero. Tikman natin mamaya. Sige, susundin kita. Aba, bakit hindi na lang nagpakadiyos ang ating dakilang bayani at bumalik pa sa pagiging ordinaryong tao? Ang daldal talaga ng matandang ito, huwag mo siyang pansinin. Bata, may mga pinaganda na naman akong kagamitan ngayon. Mag-inuman tayo sa susunod, ha? Lukang, mula ngayon, 哦， sana ganito na lang tayo palagi. Pwede ba? Oo naman. Maging immortal man tayo o ordinaryong tao balang araw. Basta't kasama kita. Kahit saan man tayo mapadpad, naroon ang ating tahanan.